tayo po'y tumayo, ating pong ihanda ating mga Biblia at papel, ballpen sa ating mga sarili at ating paninig sa pakinig ng banal na salita natin pinakamamahal po ni Jesus na dadalhin po natin beloved ordained preacher, Iboy Marley. Praise the Lord. Praise the Lord. Everybody shout, praise the Lord. May God bless you, my beloved na Brother Reynold Gabor, sa pinagpalang giving natin. Sa lahat ng mga anak ng Diyos, mga mahal, tayo po ay manalangin. Amen. Upang tayo gabayan ng ating pumalang Panginoon sa kanyang pong banal na salita. Ating punta sa ating mga kamay, the resemble of Father, great God, the Savior, Jesus Christ, to the first prayer of our dearly beloved noble pastor, Evangelist Wilde Estrada Almeida. We thank you so much for anointing every part of us embrace tonight, of most all for moving. And our best for blessing us with Holy Spirit. Once again, we come unto the glory, preaching to you, Lord, to place and know salvation. I know they humble, self-been, O Lord, for I cannot do anything by myself that's Lord. O beloved visitor and beloved brethren, open their understanding to the truth. Blessing you, Lord, in the name of the Lord Jesus. Message will love you in power. I know the word behind the power than the demons have believed. Doubt cast out in the name of Jesus. Hallelujah. Hindrances cast out in the name of Jesus. In Jesus' name, amen and amen. Praise the Lord. Palapakan po natin ang ating Diyos sa buhay. Praise God. We give the highest praise, honor, and thanksgiving to our great God, the Savior, Jesus Christ. Praise the Lord. We give double honor. We speak to our dearly beloved noble pastor, Evangelist Wilde Estrada Almeida, in time prophet of our loving God, and beloved children and godchildren, and all family po ng ating dearly beloved noble pastor. Mangin mahal, tayo po ay walang kasawaan na ating pong pinapaabot sa kanila ang dobling paggalang at pagrespeto. Praise God. We always remembering the voice and love in teaching, beloved Narabal, Assistant Pastor Lina Kumon Almeida, mangin mahal na hindi po natin makalilimutan ang kanyang mga ginawan turo at aral na siya pong ating pong pinangahawakan hanggang sa mga oras ito. Mangin mahal ko mga kapatid, at ganoon din po sa ating pong mga tagapangasiwa sa lugar nito ng Dako ng Dubai, beloved Brother Role Refel, beloved Brother Anuel Makutay, beloved Brother Reynold Gabor, and beloved beloved Brother Rodel from diyan po sa Abu Dhabi, Manginmal Kapilyan, beloved Brother Russell Arellano, yan po sa Dako ng Pujera. Magandang gabi sa inyo mga kapatid. Amen. Everybody say praise the Lord. At sa ating beloved sister information, magandang gabi po sa inyo. Mangin mahal ko mga kapatid, at sa ating mga webcast viewers, mangin mahal. Ngayon po sa pagkakataong ito, mangin mahal, napaka-importante po ng ating pananambahan. Ganon din po sa lahat po ng mga narito, mga kapatiran po natin. Naalam ko po, nadyan po kayo sa inyong galing pa sa inyong mga trabaho, pero sinisikap natin, makadalo tayo lagi sa banal na gawain ng mahal ng Panginoon. Ito po yung ating sacrifice, mangin mahal. Yung sacrifice natin ginagawa ng ating maging matapat at maging tayong karapat-dapat sa harap ng ating mahal ng Panginoon. Kung sinasabi ng Biblia, mangin mahal, sa Matthew 18:20, mangin mahal, kapag nagkatipon ng isa, dalawa, tandaan po natin, ang Diyos ay kasama natin. Lumalampas po tayo sa bilang na yon. Kaya't mangin mahal, ang mahal ng Panginoon na ating pinag-uusapan dito, mangin mahal, kung paano tayo, mangin mahal, kakain ng espiritual na mga bagay. Praise God. Kaya habang tayo ay naglilingkod sa mahal ng Panginoon, lalo po tayo, mangin mahal, hinuhubog ng banal na salita ng Diyos. Amen? Mangin mahal, sa ating pong mangin mahal mga webcast viewers, pakinggan po natin ang banal na salita ng ating mahal ng Panginoon. Ating pong tatalakayin sa gabing ito, thus is pray to be a faithful Christian. Tignan niyo po, mangin mahal, ha? Thus, it pay to be a faithful Christian. Sa Tagalog, yung pagiging matapat na mananampalataya ay mayroong tinatawag na kabayaran. A faithful man shall amount with a blessing. Tandaan po natin. Unang-una, mangin mahal, na sinasabi ng kasulatan ng ating mahal na Panginoon, ang Diyos ay hindi liko upang limutin ang ating mga gawa at ang ating katapatan na paglilingkod sa kanyang pangalan. May mga pagpapalang naghihintay na tapat sa mga tunay na mga Kristiyano. Kaya sabi ng Biblia, ang tapat na tao ay mananagana sa lahat ng mga pagpapala. Ito po, mangin mahal, ay kapag Wednesday, nagkakaroon po tayo ng mga Bible study sa mga mananampalataya.
Dahil kahit matagal na po tayo mga Kristiyano, kailangan po natin encourage yung ating faith. Dahil kung sinasabi natin ang Diablo 24/7 o 24 hour, na siya po ay hindi tumutulog. At wala siyang ginagawa kundi nakawin yung ating pananampalataya. Tayo natutulog, tayo nagpapahinga bilang tao. Pero ang kaaway natin, hindi yan natutulog, mga mahal. Amen. Mga mahal, ginagawa niya ang lahat ng bagay para tayo magkaroon ng doubt, magkaroon tayo ng pag-aalinlangan sa mahal ng Panginoon. Kaya, does it pay to be a faithful Christian? Habang ginagawa natin ang kalooban ng mahal ng Panginoon, mga mahal mga kapatid, ang mga pagpapagal natin sa Diyos at hanggang sa mga oras na ito, ang sabi ng Biblia, Kanyang bibigyan ng katapatan ang lahat na nagtatapat sa Kanya. Diba? Sa Biblia and Old Testament, basahin po natin, walang Kristiyano, maging hindi sinubok. Diba? Lahat ng mga mananampalataya, kung ating bumabasahin, sila po'y mga matatapat sa Diyos, pero sila po'y dumanas na matinding trials. Si Job, maging mahal, masagana sa kanyang buhay. Sa lahat ng karanyaan, nasa kanya na. Magagandang anak, nasa kanya na. Pagkilala, nasa kanya na. Pero hindi niya sukat akalain. Dumatang isang trials sa kanyang buhay. Siya ba, mga mahal, naging dahilan para hindi siya maging matapat na sundin ang ating mahal ng Panginoon. Praise God. Una, ating pong basahin na. Proverbs chapter 28, verse 20. Can you, beloved Bible reader? Hallelujah, praise the Lord. From the book of Proverbs, chapter 28, verse 20. A faithful man shall abound with blessings, but he that maketh haste to be rich shall not be innocent. Ang tapat na tao ay mananagana sa pagpapala, ngunit siyang nagmamadali sa pagyaman ay walang pagsalang paparusahan. Praise the Lord. God. Amen. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Unawain po natin mainam ang sinasabi ng Biblia. Kami instrumento lang. At before natin, mga mahal, ito ating tinatalakay, nagluluhod kami, nananalangin sa mahal ng Panginoon upang lubos na maunawan dahil malalim matalinaga ang salita ng Diyos. Kaya mga mahal, sinasabi niya, a faithful man shall abound with a blessing, but he maketh hearts to be rich, not be innocent. Mga mahal, napakaluwanag. Ang pagpapala ay mananagana, mga mahal, sa mga taong matatapat. Pero mga mahal, yung mga nagmamadali sa pagyaman ay walang pagsalang parurusahan. Ibig sabihin dito ng mahal na Panginoon, mga kapatid, yung pubang walang panahon sila na maglingkod sa Diyos. Wala silang inilalaan na oras para kanilang gunitain o bigyan ng panahon na paglingkuran ng ating mahal na Panginoon. Hinayang sila sa araw, linggo, mga mahal, kailangan nila na magtrabaho para dagdag income. Di ba? Mga mahal, nais nila na ma-increase yung kanilang sahod. Kaya lahat ng bagay ay gagawin nila. Sa buhay natin, mga mahal, bilang mananampalataya, ang sabi ng Biblia, ang lahat ng mga bagay, unahin mo siya at lahat ng mga bagay idaragdag sa iyo ng mahal na Panginoon. Kaya ang pangako ng Diyos, how do faithful Christian experience God's blessing? Mga mahal, the faithful pray are blessed. Makikita po natin ang pinangako ng mahal na Panginoon sa kanyang mga alagaan. Kung nais nyo na sumunod sa akin, tumanggi kayo sa inyong sarili. Ito po ay isang bagay na napakabigat para sa ating pakinggan. Pero dito'y nakakahulugan na kung paano po natin ibibigay ang ating mga sarili sa Diyos na walang anumang bagay na kondisyon para sa Kanya. Kaya, mga mahal ko mga kapatid, may iba-iba po tayong pagtawag ng mahal ng Panginoon. Basta kung lahat tayo, mga mahal, kung lahat tayo ay manggagawa, wala na magtrabaho. Pero tumawag ang mahal na Diyos na mga manggagawa, mga mahal, upang isagawa mga siwa sa banal na gawain ng ating mahal na Panginoon. Pero dito, mga mahal, ang sabi ng ating mahal na Panginoon, kinakailangan maging faithful ka sa magbagay na ginagawa mo sa Diyos, mga mahal, para lubos ang pagpapala ng mahal na Panginoon, hindi ka ma-blessing. Mga mahal, hindi mawala yung ating hinihingi sa mahal na Panginoon, hindi mapunta sa iba. Bakit, mga mahal, makita natin?
May mga Kristiyano pinagpala na. Sila pa rin ang pinagpapala. Nakita ng Diyos yung puso nila. Nakita na mahal ng Panginoon yung kanilang katapatan sa pagdalima. Naging faithful sila. Nadyan yung kanilang pagdalima sa Diyos. Pagsunod sa mahal ng Panginoon, mga kapatid. Matthew chapter 21, verse 22. Praise the Lord from the book of Matthew, chapter 21, verse 22. And all things whatsoever ye shall ask in prayer, believing ye shall receive. Sa Tagalog, at lahat ng mga bagay na inyong hihingin sa panalangin na may pananampalataya ay inyong tatanggapin. Amen. Mga mahal, lahat ng Kristiyano may pananampalataya. Amen. Tanungin ko kayo, sabihin natin, lahat tayo may pananampalataya. Pero ito, mga mahal, and all things whatsoever ye shall ask in prayer, believing ye shall receive. Matatanggap natin, mga mahal, ang ating panalangin, sabi ng Biblia, kung tayo ay mayroong pananampalataya sa Kanya. Ang lahat ng mga bagay, hinihingi natin sa mahal ng Panginoon, mga kapatid, iniluluhod. Kaya nga lagi sinasabi sa atin, mga mahal, kapag may problema tayo, mga mahal, ang sabi ng ating magulang sa mahal ng Panginoon, mag-ayuno ka, lumuhod ka, magpuri ka sa Diyos. Ang tao walang magagawa, mga mahal. Kapag mabigat na, kaya makikita mo kahit anong talino ng tao sa mundong ito, mga mahal, kapag dumating sa kanilang mga problema, mga mahal, dahil walang Diyos sa kanila. Sa Pilipinas, si Angelo Reyes, kilalang tao, mga mahal, ma-influensya, pero nung siya'y na-torment dahil sa problema, nagbaril sa kanya sarili. Di ba? Pero lahat ng bagay kanya yang gawin, mga mahal ko, mga kapatid. Kaya, yan ang mahirap. Kapag ang tao ay hindi niya iniasa sa Diyos, ang lahat ng mga bagay na kabalisahan sa buhay natin, natuturment tayo. Kaya sabi ng ating mahal na Panginoon, lahat ng mga bagay inyong hingin sa pamamagitan ng pananampalataya at pagtitiwala sa ating mahal na Panginoon. Itinuro po yan sa atin kung paano tayo mananampalataya, magtitiwala sa ating Diyos na buhay. Praise the Lord. Sa lahat ng ating mga hakbangin, sa lahat ng ating mga ginagawa, inuuna po natin yung panalangin, yung pagpupuri. Mga mali. Tayo yung nakita natin yung church na patuloy pinalago, mga mahal ng ating mahal na Panginoon. Maraming mga church, mga mahal na ating nakita ngayon, dahil hindi itinuro, mga mahal, yung panalangin, yung maging faithful sa kanilang mga tungkulin, sa kanilang ginagawa sa Diyos, mga mahal, sila po'y nawasak. Di ba? Kaya isa sa paraan ng pagpapala ay yung pagpatuloy na panalangin. Ang tunay na Kristiyano ay hindi lang kung may kailangan sa Diyos, saka lang nananalangin. Kapag ibinigay na, mga mahal, tigil na ba? Lailo na yung kanilang panampalataya, yung kanilang paglilingkod sa ating pinakamahal ng ating mahal na Panginoon Diyos. Hindi lamang na tayo ay may kangailangan, doon natin lang iluluhod yung ating mga tuhod. Mas masarap, mga yung nasa pagsubok ka eh. Kaya yung mga Kristiyano, mga mahal, may mga pagsubok. Makita mo, mga mahal, pagpasok pa lamang nila ng church, ang ating bahay-sambahan, umiiyak na sila, mga mahal, nagpupuri sa Diyos, mga mahal. Grabe, mga mahal, yung kanilang kapuspusan ng banal na espiritu ng malapit. Kasi, mayroon kang ipinapanalangin. Amen? Sabi nga ng Biblia, hindi lamang sa panahon ng pangangailangan gagawin mo yun. Pray without ceasing. Manalangin ka sa Kanya na walang patid. Praise God. Sabi na iba, paano walang patid? Tayo yung charge na tinuro sa atin, yung 3 times a week. Iba they say, praise the Lord. Hindi lang naalam ng Kristiyanong iba, mga mahal. Isang araw, mga mahal, tayo magkakasama-sama, mayroon ako sa inyo, ano ba yung kahalagahan ng pagsamba ng 3 times a week at ano yung sinasabing the Sabbath day? Hindi natin naunawaan, mga mahal. Kaya itinuturo sa atin, mga mahal, yung panalangin dahil ito yung lakas ng mga mananampalataya upang labanan ang lahat ng kampon ng kadiliman sa mundong ito. Amen? Everybody say, praise the Lord. Ang Biblia, napakahalaga. Sa ating mga kapatid dito, mga mahal, nakaka-bless po yung ating mga kapatiran. Talagang mga bago yung Bible nyo, pinapahalaga natin yung Biblia. Minsan kasi, yung cellphone natin, pahanga natin, tag 20 mil, 100,000 pa yung iba, nakabili tayo, pero tanongin mo, wala mang Bible.
Di ba? Asa lang tayo doon sa Bible, doon sa cellphone, mga mahal. Ang Biblia, importante. Amen? Dahil ito ay salita na malapain, ito ang sasagot sa lahat ng ating mga katanungan sa Kanya. Praise God. 1 Thessalonians chapter 5, verse 17, habang nadiyan po ang ating mga webcast viewers, maging sa ating mga kapatiran. Praise the Lord, hallelujah. The first epistle of St. Paul to the Thessalonians, chapter 5, verse 17. Pray without ceasing. Sa Tagalog, magsipanalangin kayong walang patid. Napaka-iksi lang na verse, pero mabisa yon. Amen? Maiksi lang, mga mahal, magsipanalangin, kayo na walang patid. Ibig sabihin, hindi ka maghihimagod, hindi ka magpapahinga, mga mahal, dahil yaan, mga mahal, yung ating kalakasan, yung panampalataya natin sa ating pinakamamahal ng ating mahal na Panginoon, praise God. Kaya, mga mahal, nung ating mahal na Panginoon bilang tao, nung siya po, mga mahal, ay nasa matinding kahirapan na, nadoon pa rin yung tuhod ng pananalangin. Kaya sabi ng banal sulatan ni David, mga mahal, evening and morning, and at noon will I pray and cry aloud. Pupurihin ko, sasalamatan ko, maging sa anumang oras, sa anumang panahon, sasambahin ko ang dakilang pangalan ng ating pinakamamahal, ng ating mahal na Panginoon. Praise God. Sabi nga ng isang Kristiyano, mga mahal, kahit hindi siya marunong umawit, gamit bahay niya, inuusik siya, mga mahal, nilalait siya, mga mahal. Madaling araw, nagpupuri siya, mga mahal, kinakatok siya, ang sama ng busis mo, huwag kang umawit. Mga mahal, nagagalit, pero hindi tumigil ang ating kapatid, patuloy, nanalangin, patuloy, nagpuri sa ating dakilang Diyos na buhay, mga mahal. Praise God. Habang patuloy niya ginagawa yung panalangin sa madaling araw sa umaga, yung nag-uusig sa kanya, sabi niya, mangin mahal, nung kanyang loved ones, ang ganda naman ng boses mo kagabi, ang lamig. Mangin mahal, sabi niya, ha? Ang ganda ng boses mo, ibig sabihin, anghel na ang umawit. Yun ang nag-away na siya po ay nasave yung pamilya niya. Kaya yung panalangin, yung pagsamba pa kaya. Yung panalangin at pagsamba sa Diyos, mangin mahal, ito ay nakarecord sa langit. Itong lahat ng mga bagay na ito ay nakikita ng ating dakilang Diyos. Lahat ng ating mga pagpapagal. Psalms 55, verse 17. Amen. From the book of Psalms, chapter 55, verse 17. Evening and morning and at noon will I pray and cry aloud, and he shall hear my voice. Sa Tagalog, sa hapon at sa umaga at sa katanghaliang tapat, ako'y dadaing at hihikbik at kanyang gidinggin ang aking tinig. Amen. Amen. Everybody say, praise the Lord. Mangin mahal, ulit-ulit ang sinasabi natin, si Daniel 3 times a day nanalangin sa katanghaliang tapat. Si David 7 times a day nanalangin siya. Sa buong iglesia, sa buong mundo, humanap ka ng church na nanalangin ang mga worker araw-araw wala. Pero dito itinuro sa atin ng ating magulang sa mga Panginoon, kaya kahit saan ka mapuntang church, naroon ang mga worker, kahit isa, dalawa na nanalangin. Dahil isang bagay yan, upang maging matatag, hindi lang yun nanalangin, maging buog na sasakupan. Yan po yung sikrito, mga mahal, kung bakit tayo'y pinalago at pinalago ng mahal na Panginoon. Nararamdaman natin ang problema, hindi natin nakaya. Sa ating sarili, hindi natin kaya hanggang kisame lang yung ating prayer. Pero kapag diniscuss natin the first prayer, our dearly beloved noble pastor, gumiginhawa yung ating pakiramdam, nakarating sa langit yung ating mga panalangin, mga mahal, mga kapatid. Kaya ang sabi, mga mahal, evening and morning, and at noon will I pray and cry aloud that he shall hear my voice. Isang kapatiran po natin, mga mahal, siya nag-uopisina sa isang opisina. May tanghali, siyempre mag-break sila.
Mangin mahal lugar siya, mangin mahal makapagkwentuhan doon sa kanyang mga ka-office mate. Ginagawa niya, nagpuri siya, mangin mahal doon lang sa isang room. Minsan doon sa kanya CR, mangin mahal. Nagtataka, mangin mahal yung kanyang mga ka-office mate. Anong ginagawa mo niyo? Nag-awit-awit ka dyan. Ang sabi niya, ako'y nananalangin sa Diyos, nagpupuri sa Diyos. Yan, mangin mahal, ang isang bagay na naging ilaw tayo. Marami man nagtatanong, bakit ginagawa natin ito? Dahil mangin mahal, sa lahat ng oras, itinuro sa atin, mangin mahal, ang panalangin. Kaya kung dumating man ang mga pagsubok, hindi ka matitinag, hindi ka kayang gibain ang kaaway. Mangin mahal, naranasan namin kapag nagpabaya ka sa panalangin, kapag marami mga naman negatibo sa ating mga isipan, naging talunan tayo ng mga problema. Mangin mahal, naging talunan tayo, mangin mahal, parang, mangin mahal, marami tayong question mismo sa ating sarili. Mangin mahal, subalit ang Diyos, mangin mahal, hindi tayo pinagkakait niya. Nais lamang ng ating mahal na Panginoon. Sabi, all things should together for good. Ang lahat ng bagay ay niloob ng mahal na Panginoon para lalo tayo makapagpuri sa Kanya at madaman natin ang banal na presensya ng ating mahal na Panginoon Kristo. Amen, they say, praise the Lord. Minsan, trial ka. Pagbukas mo ng refrigerator, walang laman. Diba? Bukas mo ng iyong kitchen, walang laman lahat. Ibig sabihin, pinapasting tayo. Iba din si praise the Lord. Iba ng pag wala laman, nagdabog na. Amen. Walang laman. Pambihirang buhay ito. Manginman, ang Diyos ang nagpo-provide lahat ng pangailangan. Minsan, pinahintulot yun ng malapay para subukin yung faith mo eh. Subukin kung anong gagawin mo sa panahon na yan. Kaya mahal, manalangin tayo o tanghali, sa umaga, sa lahat ng oras, hindi lamang po ang mga preacher, hindi lamang po yung mga manggagawa, kundi tayo din. Amen? Sa gabi, mahal, paggagaling yung trabaho, magtaas kayo ng kamay, magpuri kayo. Amen? Ay minsan, sobrang pagod na natin para natumba na lang tayo, mahal, tulog na pagka umaga, late na, dalian na naghilamos, pasok na agad. Hindi na tayo nakapagpuri, hindi na tayo nakapanalangin. Mahal, ang diablo, mahal, sabi nga, hindi siya natulog, tayo nagpapahinga. Subalit ang diablo hindi nagpapahinga. Mahal, huwag nating bayaan na nakawin ng diablo yung ating pananampalataya. Alam natin, mahal, unahan na natin paglalakad natin, hindi siya makaisa. Dahil nadyan yung prayer, nadyan yung pagkakaisa na mga Kristiyano nagpupuri sa Diyos. 55 verse 17, mahal. Praise God, ating binasa kanina dito po sa Psalms 119 verse 62. Hallelujah, praise the Lord. From book of Psalms, chapter 119, verse 62. At midnight, I will rise to give thanks unto thee because of thy righteous judgment. Sa hating gabi ay babangon ako upang magpapasalamat sa iyo dahil sa iyong mga matuwid na kahatulan. Amen. 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 Everybody say, praise the Lord. Mahal, mahirap ano. Minsan kapag pagod kayo, hindi na po yan magawa. Praise God. Na mga ibang mga mananampalataya. Praise the Lord. Pero dito, mahal, nasa Biblia, at midnight I will reach to the give thanks unto because of righteous judgment. Maliwanag. Sa hating gabi, mahal, ay babangon ako upang siya ay pasalamatan. Kaya hindi ba naranasan natin kapag tayo may trials, nandiyan tayo sa mga pagsubok, mahal, ang sarap pagpuri sa malapay noon. Unang taas mo lang na kamay, umiiyak ka na agad. Hindi iniiyakan mo yung trials. Hindi iniiyakan mo yung kahirapan sa buhay na nangyari sa iyo. Iniiyakan mo, magpasalamat ka dahil ikaw ay naging Kristiyano. Diba? Kaya mahal, ang sabi ron, ang mga matuwid na kahatulan. Kaya ang tunay ng Kristiyano, sabi dito sa ating tinatalakay, ay bahagi na niya sa kanyang buhay yung panalangin. Yung panalangin, mahal, kaya tayo may 3 times a week. Isang bagay na sabi nga po ng banal na kasulatan, sa ganang sa akin ay malayo nawa na ako ay magkasala. Sa ano? Sa pagdilikat ng pananalangin sa Diyos. Sabi po ng 1 Samuel chapter 12, verse 23. Praise the Lord from the book of 1 Samuel chapter 12 verse 23. Moreover, as for me, God forbid that I should sin against the Lord in ceasing to pray for you. But I will teach you the good and the right way. Sa Tagalog,
Sa kasaganang akin, malayo nawang sa akin na ako'y magkasala laban sa Panginoon sa paglilikat ng pananalangin dahil sa inyo, kundi ituturo ko sa inyo ang mabuti at matuwid na daan. Amen. Mangin mahal ko, mangin mahal, mabuti at matuwid. Sabi ng iba, uy, kapag sobra-sobra yung ginagawa nyo, baka makalampas kayo sa langit. Hindi ba makalampas, pagbagsak mo langit pa rin. Pag kulang, hindi makarating sa langit. Amen? Kaya sabi ng banal na sulatan, moreover as for me, God forbid that I sin against the Lord and ceasing to pray for you. Amen ba? To pray, makin mahal. Sabi, pray for you, but I will teach to good in the right way. Ang lahat ng mga bagay ay panalangin sa inyo. Ituturo sa inyo ang mabuti at matuwid na daan, mga minmahal. Kaya hanggang ngayon, matagal na tayong Kristiyano. Sinasabi sa atin, ipanalangin mo yung brad, mag-ayuno ka lang. Walang imposible sa Diyos, mga minmahal. Gaya ng ating mga kapatid na minsan, na diyan po may mga trials tayo. Minsan may mga labons tayo na pinagpapahinga na ng mahal na Panginoon para nasasaktan yung kalooban natin. Pero kung sisiyasatin natin ang banal na kasulatan, mas tagumpay pa nga sila. Dahil tagumpay na sila sa kanilang mga gawa, pinagpahinga na sila ng ating mahal na Panginoon. Masakit para sa atin, pero tinuturuan lamang tayo ng Diyos upang lalo tayo magsumigasig at magsikap at manalangin at magtiwala sa ating mahal na Panginoon. Praise the Lord. Masarap magpuri sa Diyos. Mangin mahal, yung ikay nasa trials, gaya ni Job, sa banal na kasulatan, mangin mahal, pwede niyang iwanan. Ang inaasahan ni Job, mangin mahal, ang kanyang beloved, mangin mahal, mahal na asawa ang kanyang swertan para mag-comfort sa kanya. Nawala ang kanyang 7 anak, nawala ang ari-arian ni Job, nawala, mangin mahal, ang kanyang mga kaibigan, nawala ang kanyang tahanan, nag-isa na lang siya. Praise the Lord. Ang magkukumport sa kanya, din ang kanyang asawa. Pero ano ang sabi ng kanyang asawa? Job, lagi ka na nanalangin sa Diyos. Nawala na ang ating anak, nawala na ang ari-arian mo, nawala na lahat ng lupain mo, nandiyan ka pa rin. Amen. Andiyan ka pa rin sa iyong ginagawang panalangin. Ang nung simpleng bagay, ang sinabi ni Job, hindi niya sinabi sa kanyang malasawa, sweetheart. Dahil sabi niya, hangal na babae. Tatanggap ka lang ba ng mabuti mula sa Diyos? Hindi ka ba tatanggap ng masama o pagsubok na mula sa Diyos? Diyos ang naglagay, Diyos ang mag-aalis. Sabi niya, purihin ang dakilang pangalan ng ating mahal na Panginoon. Niwan siya. And Old Testament and New Testament, maging asawa ni Lot, tiningnan niya yung mga material na bagay. Mangin mahal, ito po ay isang bagay example na doon na po na dapat siya ay maliligtas dahil ang kanyang uncle ay man of God. Amen? Ang kanyang uncle man of God, si Abraham. Pero tingnin niya pa rin ng asawa ni Lot yung Sodom at Gomorrah na doon ang sa history sila ang may malawak na lupain. Iniwan niya ang kanyang kaligtasang espiritual. Itinigil niya ang kanyang paglalakbay, ang kanyang paglalakad, hindi siya sumama. At sabi doon, ang asawa ni Lot, mangin mahal, walang binanggit sa Biblia ang pangalan, kundi asawa nila, siya po ay naging haliging asin. Kaya hanggang ngayon, ginagawa pa rin puntahan yan. Kaya tandaan po natin, ang lahat ng mga bagay sa mundong ito, lilipas. Pero yung ginagawa nating katapatan sa maging faithful tayo sa lahat ng mga bagay, nadyan yung ating katapatan sa mahal na Panginoon. Walang trials, walang pagsubok, mangin mahal na tatagal. Tingnan natin ating beloved parents in the Lord, mangin mahal. Napakaraming trials sa kanilang buhay, mangin mahal. Hanggang mangin mahal sa kanilang pamilya. Pero nagtiis, nagtyaga, nanalangin, nagtapat sa mahal na Panginoon. Dahil totoo ang buhay na walang yan, totoo yung langit. Hindi tayo, mangin mahal, malugi. Kung ikay magpapatuloy ang lugi, yung atras ka na maglingkod sa Diyos. The faithful focus of the promise in our blessed. I-focus mo lang yung iyong sarili. I-focus mo, mga isipan mo,
sa pangako ng ating mahal na Panginoon, praise God, sapagkat kung ang Diyos ay hindi, manginmal sa panahong yon, atin na pong ilaktang, dito po tayo, manginmal sa aklat ng Jeremiah, chapter 1, verse 12. Mga kapatid, pakibasa po ng Jeremiah, chapter 1, verse 12. From the book of the prophet Jeremiah, chapter 1, verse 12. Then said the Lord unto me, Thou hast well seen, for I will hasten my word to perform it. Sa Tagalog, nang magkagayoy, sinabi ng Panginoon sa akin, iyong nakitang mabuti sapagkat aking iniingatan ang aking salita upang isagawa. Amen. Amen. Everybody say, praise the Lord. Manginmahal. Sabi po ron, ang tapat daw na Kristiyano, kahit hindi niya makamtan yung pangako, ang Diyos ay nananatiling nakapako ang kanyang isip sa puso sa pangako ng mahal na Panginoon. Ating binasa rito. The send the Lord unto me, thou hast well seen, for I will have my word perform at. Nang magkagayoy, sinabi ng Panginoon sa akin, inyong nakitang mabuti, sapagkat aking iingatan ang aking salita upang isagawa. Mangimal, ang salita ng ating mahal na Panginoon ay nagpapatibay ng ating pananampalataya sa Kanya. Amen? Everybody say, praise the Lord. Kapag hindi ka na, mahal, nakapagbasa ng Biblia, hindi ka na, mahal, nakapagpuri sa Diyos, yun po ang mangisani, mahal, mga kapatid. Kaya at pitfall, the patient is our blessed. Mahal, magtiis tayo. Dahil sabi ng Banal na Sulatan, mga kapatid, na ang pagparito ng ating mahal na Panginoon, inaasahan na magsasaka yung magandang bunga ng kanyang ani. Isang magsasaka, mahal, nagsisikap siya. Kahit mahal, tag-init yan, kahit anong kalagayan ng panahon, makikita niya mahal, kanyang inaalagaan at pinagyayaman niya yung kanyang itinanim. Dahil alam niya kapag nagbunga ito, siya ang makikinabang. Kaya kahit masirinuan sa gabi man, umulan, uminit, manginmahal, nananatili siya nagtatanim. Hindi siya sumusuko, manginmahal, mga kapatid. Dahil ang isang magsasaka, manginmahal, tayo po ikinumpara ng Diyos, ganoon. Sa ating panahon ito, sa ating pakikibaka, nasa spiritual battle tayo sa ating panahon. Malapit na ang finish line. Malapit na magbabalik ang ating mahal na Panginoon. Ang magtiis hanggang sa wakas, siya magmamana ng buhay na wala hanggan. Buhay na pinangako ng ating mahal na Panginoon. Praise the Lord. Mapalad nga po yung mga bagong mga nasave ngayon. Dahil kunting panahon na lamang, mga kapatid, ang inyong pagtitiis. Say amen. Yung mga nauna sa inyo, mga ilang taon na diyan, mga na diyan pa rin nagpupuri sa Diyos. Tayo, mga ngayon, wala nang panahon pa para tayo manglupaypay o malamig. Lahat yung ating lakas na natitira, gamitin nawa tayo ng Diyos sa kanyang banal na gawain. Everybody say amen. Mabilis ang panahon, mabilis ang taon. Kahit tayo ay nadyan naglilingkod sa Diyos, umiidad tayo, manginmahal. Nararamdaman natin, manginmahal, na nauubos din yung ating lakas. Hindi baling maubos din yung lakas mo sa paglilingkod sa Diyos dahil hindi mawawalang kabuluhan, hindi masasayang ang mga ginagawa mo para sa kanyang banal na gawain. Amen. Everybody say amen. Sabi nga na isang Kristiyano, kung iipunin ko po ang pinamasahe ko, ang binigay ko, mayroon na akong magandang bahay. Sabi ko, kapatid, hindi matutumbasan ng yaman ang buhay, sa langit ang buhay na wala hanggan. Hindi natin pwede sabihin sa mahal na Panginoon yan. Hindi natin kayang bayaran ang kaligtasan. Hindi natin kayang bayaran ang buhay na wala hanggan na pangako ng mahal na Panginoon. Sabi nga ng ating minamahal ginagalang pastor, ako man, wala pa akong nagagawa sa harap ng Diyos. Kundi manginmahal sinisikap, manginmahal na tayo ay maging karapat dapat sa harap ng ating mahal na Panginoon na masumpungan niya tayong matapat na naglilingkod sa Kanya. James chapter 5 verse 7. Hallelujah, praise the Lord. The Gospel according to Prophet James, chapter 5, verse 7. Be patient, therefore, brethren, unto the coming of the Lord. Yes. Behold, the husbandman waited for the precious fruit of the earth, and hath long patience for it, until he received the early and later rain. Sa Tagalog, magtiis nga kayo, mga kapatid, hanggang sa pagparito ng Panginoon. Narito, inaasahan ng magsasaka
ang mahalagang bunga ng lupa na may pagtitiis hanggang sa tanggapin ang ulan, maaga ang tuli. Amen. Amen. They say, praise the Lord. Mga kapatid, palakpakan po natin naman ng Panginoon. Yan. Ang rosas, hawakan mo, hindi mo agad mahawakan. Magandang tingnan. Ang buhay natin habang tayo nakikibaka sa mundong ito, gano'n. Kahit tayo nasa ibayong dagat, nasa ibang bansa tayo, mga mahal. Ingatan nating mainam ang itinanim sa ating puso ng Word of God, ang salita ng mahal na Panginoon. Iba di say, Amen. Kahit man anong bagay na dumating na trial sa buhay natin, hindi natin matutumbasan ng salapi ang kabutihan, ang kaligtasan na ikaw ay kanyang tinawag upang ikay magmana ng pangako ng mahal na Panginoon. Nagtitiis na maraming taon, ang magsasaka, nagtatanim siya na mahalagang bunga. Alam niya na ito'y magbubunga, dinidinig niya, mangin mahal, binabantayan niya, huwag makain ng ibon. Ibig sabihin, tayong mga Kristiyano, nadyan ang pag-aalaga ng ating beloved praise in the Lord. Nadyan ang mga preacher, mga manggagawa. Mangiman, hindi niya tinignan yung pagod, yung gastos. Importante, mangiman, huwag tayong manapa, huwag tayong manupaypay na maglingkod sa ating mahal na Panginoon. Praise the Lord. Naalaala natin, mangiman, kapag tayo ay sunod-sunod na hindi na po nakakasamba, empty ang pakiramdam natin. Empty, mangiman. Kagaya ng isang sako. Ang isang sako, mahal, itayo mo sa harap na yan na walang laman. Kapag may hangin na electric fan, madadala siya. Amen. Pero sako pa rin siya. Pero itayo mo yung sako, punuin mo ng laman yung sako, o punuin mo ng rice, mahal ko, may electric fan man na nanatili siyang nakatayo. Hindi siya matutumba. Ibig sabihin, bumbahin ka man ng trials, bumbahin ka man ng pag-uusig, bumbahin ka na ng bagay na kantili ka na tayo, dahil punong-puno ka ng Espiritu Santo ng mahal na Panginoon Kristo, mga mahal. Nagpapagal ka, mga choir members, mga mahal, mga ginagamit ng Diyos, mga mahal. Hindi man tayo ganun full-time worker, pero pinipilit natin na tayo ay maging kaya-aya at maging karapat-dapat sa harap ng ating mahal na Panginoon. Hindi tayo maging rapture, mga mahal. Walang maiwan kahit isa sa atin. Yan ba ang target natin? Bakit tayo nagtitiis? Iba din si Amen. Kahit mga mahal na dyan, trials, mga mahal, hindi natin pinagpapalit ang kaligtasan ito dahil tayo mapalad, mga mahal, mapalad ng bansa, mga mahal, ang bawat lugar na may mga anak ng Diyos na nagpupuri sa Kanya. Yung bunga ng pagtitiis nyo, aanihin natin ito. Tatapatan ng ating mahal na Panginoon. Sabi ng Biblia, lantay na ginto, lalakaran mo, hindi tiles. Nadudumihan, lantay na ginto, anghel gagawin mong utusan dahil ikaw ay nagtiis, naglingkod sa Diyos. Kaya nung si Job, mahal, kung kanyang asawa, sabi niya, tanggapin mo kung anong bagay, may trials man tayo. Tanggapin mo ang galing sa Diyos. Diyos ang magpapala. Diyos din ang mag-aalis. Ibig sabihin, wala tayo maipagmamalaki sa mahal na Panginoon. Ang nais lamang ng ating dakilang Diyos, tayo magtapat sa Kanya sa lahat ng oras, sa lahat ng ating ginagawa paglilingkod sa mahal na Panginoon. May mga Kristiyano, kapag trials na, may kahirapan na, hirap na po silang magsamba, hirap na magtaas ng kamay. Hindi ba natin nakikita? Lungkot na lungkot ang ating mahal na Panginoon. Pero kapag tayo'y nangailangan, hindi niya tinitingnan yung pagkukulang natin. Kapag tayo may sakit, may karamdaman, nadyan agad ang katugunan ng panalangin ng Diyos. Hindi ganun katigas ang puso ng mahal na Panginoon, ang kanyang kahinaan. Kapag ang Kristiyano'y umiyak na, nagpuri sa Diyos, ibinababa ng mahal na Panginoon ang kanyang banal na presensya, mga mahal. Amen. Sabi nga ng isang talanta, kunin daw ninyo ang halimbawa, ang pagbabata, ang pagtitiis ng mga kapatid ng mga propeta.
Eliseo, maging mahal, tumira lang siya sa isang yungib. Wala siyang makain, pero dinalan siya ng ibon ng Diyos na mag-supply sa kanya ng pagkain. Matalinhaga, di ba? Ibig sabihin naman ng Panginoon, sa panahon na yan, huwag kang matakot. Huwag kang mangamba, ako'y isa sa iyo, sabi naman ng Panginoon. Sa lahat ng mga bagay. Kaya mga mahal, tayo, walang malayo para sa atin, para sa gawain ng mahal na Panginoon. Mararating ito ng mga tunay na mga anak ng Diyos. Amen. Nung una, napakalayo, parang hindi tayo nananaginip lang, pero ngayon natanggap na natin, pagyamanin natin, ito'y galing sa Diyos. Ang pagpapalang, anong mayroon tayo. At kung may trials ka, may malahayaan mo lang, darating sa iyo. Mangimal magulat ka. Mangimal ang isang pagpapala. Mangimal ikaw mismo, mangimal. Masaksihan mo na ang Diyos natin ay buhay, makapangyarihan, hindi siya bulag para hindi niya makita ating pangailangan. Kaya sabi niya, manginmahal, mga nagsasalita sa pangalan ng Panginoon, mga propeta, sila po'y dumanas ng mga trials, yung mga nagsasalita sa pangalan ng Panginoon. Narito, tinawag naming mapalad. Sabi ng James 5:10, mga mahal, babasahin natin yung last verse. Mga mahal, maganda po kasi ang verse na ito, mga mahal ko. Praise the Lord from the book of James, chapter 5, verses 10 to 11. Take, my brethren, the prophets who have spoken in the name of the Lord for an example of suffering, affliction, and of patience. Behold, we count them happy which endure. Ye have heard of the patience of Job, and have seen the end of the Lord, that the Lord is very pitiful and of tender mercy. Sa Tagalog, kunan ninyong halimbawa ang pagbabata at ng pagtitiis, mga kapatid, ang mga propeta na nagsisipagsalita sa pangalan ng Panginoon. Yes. Narito, tinatawag nating mapapalad ang nangagtiis. Inyong nabalitaan ang pagtitiis ni Job at inyong nakita ang pinapangyari ng Panginoon, kung gaano ang lubos na pagkahabag at ang pagkamaawain ng Panginoon. Amen. Amen. Mga mahal, sa history, ilang taon po nagdusa si Job? 30 years. Grabe, mga mahal. Tayo buwan lang. Marami tayong question. Si Job, 30 years, nag-isa siya. Hindi niya pinagkailangan sa bahin ng Diyos. Lahat ng bagay na wala sa kanya, hindi siya nagtanong sa mahal ng Panginoon. Kaya sabi, nakita ninyo ang pinangyayari ng Panginoon kung gaano ang lubos, ang pagkahabag na pagkaunawain ng Panginoon. Kaya tinatawag na mapalad ang pagtitiis at nabalitaan ninyo ang ginawa ni Job na kanyang pagtitiis. And dearly beloved noble pastor, Evangelist Rudy Estrada Almeida, magnanay ang ating mga pastor. Lapitan mo siya, nag-glory yung kanyang buka. Amen. Maraming mga tao, hindi na nakabot nun, pero ating mga pastor, lapitan mo na malapitan ngayon. Nag-glory ang kanyang muka. Kung titingnan natin, mga hindi natin nadanas yung sacrifice. Praise the Lord. Sila ang ginamit ng mahal na Panginoon para sa kaligtasan natin. Amen. Naging tunay na tao tayo. Maging nyo ang balingkod. Sabi ko, mahal na Panginoon, napakabuti mo. Kung walang man of God, kung walang nagturo sa amin na nanangin, nasaan kaya ang buhay namin ngayon? Pero tunay ka nakila, Diyos, gumagamit ka ng mga instrumento. Kung tayong lahat, tinawag tayo at pinagpala ng mahal na Panginoon. God is God in my life. Awitin po natin ang awiting ito. Mga mahal, kung tayo po may mga baguhan sa webcast viewers natin, purihin natin ang Diyos sa gabi ito. Mga mahal, napakadakila niya, kailanman di nagkukulang man ako. Hallelujah! Jesus!
every soul be subject unto God is power for the there's no power but of God. Let His glory be proclaimed, and all the earth, having the voice of praise, be heard. For God's good in my life, He said He'll never know. Praise Him, devotion is all that I can do. To share His words forever and then and all time. For goodness and God in my life. Tayo po'y magpuri sa Diyos. Hallelujah! Hallelujah! Cannot sleep forever, but Jesus, my Redeemer. I always keep Him responding. The morning by the longing, my light shines. This God lets me forever until the end of time. God is prepared, blessed in heaven. Oh, say hallelujah, faithful servant. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. But happy all the days of His life. Hallelujah. For God is God in my life, mga kapatid, purihin natin ang Diyos. Hindi magulong, hallelujah. God is good in my life. He's all I can do to serve His will forever until the end of time. The goodness of God in my life makes me a happy Christian. God loves me forever. With Jesus, my Redeemer, I'll always keep on trying. The morning I adore Him, my light shines. 'Cause God loves me forever until the end of time. Ang Diyos ko ay mabuti, hindi nagbabago. Hindi ako iiwan, di rin pababayaan. Hallelujah! At matibay na sandigan sa iyong kalwalhatian. Aking natatanging yaman, salamat sa pag-ibig, sa iyong pag-iingat, sa iyong pagmamahal, sa iyong kabutihan. Iaalay sa iyo ang buhay ko ito, ngayon at kailanman.
sandigan, iyong nalalapian, aking natatanging yaman. Salamat sa pag-ibig, hallelujah, pag-ibig sa iyong pagmamahal, sa iyong kapitiran, iaalay sa iyo ang buhay ko ito. Ngayon ang kailangan. Thank you, Lord. Thank you, my dear Jesus. Panginoon, tunay ang presensya ng mahal na Panginoon. For God is good in my life. Handa mong ialay ang sarili mo. Handa mong ipagamit ang buhay mo sa Diyos. Handa mong paglingkuran ang mahal na Panginoon. Hallelujah! Glory to God! Hallelujah! Hallelujah, Jesus! God bless you po, mga mahal. God bless you, beloved altar ko. Sa gabing ito, may beloved na brethren, sa ating mga webcast, viewers, kung kayo po may mga lambor sa baguhan, baka may manalangin. May 4 na susi ng kaligtasan para ikaw po ay maging ganap. Unang-una po ay yung pananampalataya, Hebreo 11:6. At kung walang panampalataya, ang sino man ay hindi maaring maging kalugod-lugod sa Diyos. Sabagat ang lumalapit sa Diyos, sumampalataya may Diyos, at siya ang tagipagbigay ganti, sa Kanya'y nagsisihanap. Pangalawa po, mga mahal ko, yung pong pagsisisi, pagtalikod sa kasalanan. Sabi ng 17:30, mga mahal na gawa, pinalipas ng Diyos ang kahangalan, ang kasalanan ng tao, maliban magsisi, magbalik loob tayo sa Kanya, tayo'y Kanyang patatawarin sa ating mga kasalanan. Pangatlo po, Acts 38, repent, be baptized in the name of Jesus. Kinakailangan ng tao ibautismo sa tubig sa pangalan ni Jesus. Pang-apat, ito na, magkakaroon ka ng kagalakan mula sa mahal na Panginoon. Alam ko po, mayroon po na dyan mga baguhan, iba sa atin. Taas po yung kamay, sumunod po kayo sa panalangin. Maging mahal sa gabing ito. Sabi mahal na Panginoon, ako po ay narito, isang taong makasalanan, nanunumbalik sa iyo. Patawarin mo po ako sa aking nagawang pagkakasala. Magmula nang ako ay magkaisip hanggang sa mga oras na ito. Mahal na Panginoon, salamat sa iyong salita na aking napakinggan upang ako ay magkaroon ng kaligtasan. Tinatanggap kita, Diyos at Hari ng aking buhay, sa ngalan ni Jesus. Amen. Kami po ay manalangin para sa inyo. Dakila naming Ama, makapangyarihan sa lahat, malapay sa unad dalangin po ng aming dearly beloved noble pastor, Evangelist Luis Radalmida, ang aming po mga webcast viewers, mga baguhan, nawa po ay magkaroon din silang panampalataya, malang Panginoon na ikaw ay paglingkuran, pagpalain mo po sila, sulit ang kalapakalasaklat buhay. In Jesus' name, amen. Ngayon po, tayo po'y darako na po sa ating panalangin. Itaas niyo po yung mga kamay kung kayo po'y may karamdaman, mga problema. Tayo po'y mananalangin, mga mahal sa gabing ito. Praise the Lord. Hallelujah. O butakil at mapagpala po na may Ama sa langit, makapangyarihan sa lahat, may sana po Diyos. Sa gabing ito, sa unad na langit po ito ng aming minamahal at ginagalang mo na Pastor Evangelist Luis Radalmida and beloved children. Ano man po ang mataglayin makaramdaman ng aming makapatiran na nandirito, maging mga problema sa mga trabaho, pagpalain mo po sila, malang Panginoon, at patuloy mo, malang Panginoon, panaguin yung banal na gawain sa lugar na ito. Alam po namin na dyan yung banal na presensya lagi, malang Panginoon, especially lagi namin dadalangin, malang Panginoon, mag-isa darating na kaarawan ng mahal na pastor, patuloy na wapong mahabang buhay, kalusugan, na ipagkalong po sa amin, beloved na bull pastor, pagpalain mo yung anak sa gabing ito, in Jesus' name, amen. Mga mahal, binang point of contact, yung kaliwang kamay, ipatong niyo po sa parte na inyong karamdaman, at yung kanang kamay sa ulo, isipin niyo po ang ating malapastor nagdihans sa inyong mga webcast viewers, sabay po kayo, hallelujah, banggitin niyo po mahal na Panginoon, hallelujah, sa gabing ito, ano man pong masakit, makaramdaman ng aming mga baguhan, mahal na Panginoon, makapatiran, cast out in the name of Jesus, karamdaman, diabetes, leukemia, asthma, cast out in the name of Jesus, cancer, sakit sa puso, mga lagnat ubo, cast out in the name of Jesus name. Sinasawi namin lahat ng uri na nagbibigay ng makahirapan, makaramdaman sa mga kapatiran namin, maging sa mga baguhan, problem be solved, cast out, be here right now, in Jesus name.
In Jesus' name, amen and amen. Hallelujah. Praise the Lord, praise the Lord. Tayo po'y tumayo, mga mahal. Praise God. Sabi po na Revelation 19:1, we glory, we honor unto the Lord God. 3 times jump, may pananampalataya, mga kapatid, sabay-sabay. Sabi po natin, hallelujah. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah. Praise the Lord, praise the Lord. God bless you po. Hallelujah. Salamat, mga Panginoon, sa iyong banal na presensya na amin na dama. Hallelujah, praise the Lord. God bless you all, beloved MCIM, Dubai, mga mahal. Diyan po sa dako, mga mahal ng Pujera. Diyan po sa dako ng Abu Dhabi. God bless you all. Beloved James Bertrand, mga mahal, sa pagpalain kayo ng malapay. We love you, my dear Jesus. We love you more and more. Narito na po tayo sa ating pong announcement. Sa panguna po ating beloved brother, mangin mahal brother, mangin mahal ating Reynold Gabor sa kanya pong panguna sa ating pong announcement.